Good day po sa mga visitors namin dito sa TEPS TV at welcome pong muli. Ngayon pong araw ay may sasagutin tayong question about home credit at tala. At para hindi na rin po magtagal, ay sasagutin na natin yung kanyang tanong. So, yung question number 1 ay mula kay JPLTB006. Ang tanong niya is, Sir, paano pag last payment hindi nabayaran at tumubo ng tumubo at naniningil ang kolektor ng home credit? So, ang sagot dito ay syempre kailangan nating bayaran since last payment na rin naman, so, para wala tayong atraso. So, nandun din naman kasi sa kontrata na pag hindi mo nabayaran ang iyong utang or may remaining, tutubuan nila yung yung last dapat na payment mo, tas may mga penalty pa. So, ang pwede kong maging sabihin na lang, kung ako may utang, makipag-negotiate na lang ako dun sa home credit na either alisin yung interest or penalty, tas bayaran ko na lang. So, minsan di naman sila pumapayag kasi yung utang mo ay nagpatong, tinubuan. So, maybe humingi ka ng kalahati ng discount ng interest, or mas maigi kung may wave na lahat, babayaran mo na lang yung amount na last, diba? Para na lang din sa peace of mind mo at wala ka na ring atraso dun sa home credit, diba? So, kasi pag hinatagal mo pa yan, yung utang mo ngayon, halimbawa, tumubo na ng 100%, dadagdag po yan. So, mas lumalaki, diba? So, I hope yan po yung sagot kay Sir JPLTB006. Ngayon, message naman from user T6J po yung dulo. Ang tanong niya ay, i-message yan tala saan? So, usually, may mga problema kasi sa pag-reach out sa mga katulad ng tala o home credit, kasi halimbawa nawala yung cellphone mo, SIM card mo, 'di ba? At meron ka ng panibagong mga cellphone or gadget. So ngayon may natira kang utang dun sa tala, o 'di ba? Kailangan mo mag-reach out. Ang gagawin mo diyan ay isi-send ko yung link dun sa magsasubmit ka ng request doon sa tala. So, tingnan nyo na lang po yung description. Andun po yung link para mag-submit ka ng request or ticket para maasikaso po yung concern ninyo. So, doon sa submit a request, makikita nyo po merong email address, phone number. Ito yung phone number na ginamit mo doon sa pag-register doon sa tala. At pati yung email address. Then, dahilan ng pag-contact. So, may drop down dyan. Anuhin mo na lang yung concern mo. Kung wala ka mahanap, sabihin mo na lang others doon. Tapos, doon sa subject, doon mo ikukwento yung mga concerns mo. Halimbawa, nawala yung cellphone mo, may natira kang balances na kailangan mong bayaran, diba? So, doon mo ilalagay yung concern. Tapos, halimbawa, ibang concerns naman, halimbawa, kailangan mo na lang bakit kami natirang balances, lahat bayad na to, parang ganun, mga resibo, pwede ka mag-attach ng file na yan, tas then submit. So, makaka-receive ka ng text or email dun sa update ng iyong problema. Okay? So, yun yung isang paraan via submit a request. Another is yung pwede ka mag-contact doon sa Tala Customer Service via email. So, ito yung minsan na ginagawa ko. Halimbawa, nagkaroon ng problema, i-email ko na lang. Kasi, di ba, nawala yung cellphone mo. Nandun ka, meron ka naman computer, laptop, or sa coffee shop, di ba? Or, cafe. So, nalagay mo doon, gagamitin mo yung support at tala.ph. Tapos, isabihin mo doon sa pag-email mo sa kanila yung concern mo. Or, pag payment related naman, i-email mo yung payment support at tala.ph. So, pag ganon, may mga issues lang sa pagbabayad or may involved na pera, yan yung email na sasagutin ninyo.
i-email mo. So, I hope nasagot yung dalawang question na yun. At nga pala, ang aking YouTube channel ay nagpo-post regularly ng every Wednesday and Saturday, 8 a.m. So, expect nyo po na may mga bagong videos po ako. So, pwede po kayong mag-comment dito sa video na to at tanong nyo po yung inyong related sa Tala, home credit, or sa OLA, or ano man concern na pwede natin masagot. At baka sa next video ay masagot na natin yung question ninyo. Okay? So, hanggang dito na lang po at marami pong salamat.